And this is my 3 selected slides. Philippine Coast Guard. Philippine Coast Guard, its function includes maritime search and rescue, law enforcement, security, and environmental protection under the Department of Transportation Application. It is the primary law enforcement agency when it comes to maritime-related matters. Include maritime search and rescue. Search and rescue, muning kanang example kang na mga stranded nga mga individuals sa tungo-tungo sa dagat, kanang nga palungan nga mga makina o kanang mga barko nga na stranded. Ang role sa Philippine Coast Guard is to rescue sa kanang mga na-stranded o sa search pod kanang nangawala sa tungo sa dagat nga na declare nga missing. For example kanang na mga nangalunod nga mga barko, ang responsible is ang Philippine Coast Guard. Law enforcement, safety and security. Og sa kuan kaning sa security and safety, kadang gina-insure sa Coast Guard nga safety ang mga pasahero sa usa ka barko, kadang ginaihap nila kung pila ra pwede ikarga. O kaning sa security is ilang i-secure nga kanang walay mga contraband nga na-appeal sa kanang sa biyahe, kanang sa mga trafficking sa drugs. Next is Bureau of Fisheries and Aquatic Resources. It is the government agency responsible for development, improvement, management, and conservation of country's fisheries and aquatic resources. The BIPAR is the lead agency in terms of enforcement of fisheries laws outside the municipal waters wherein the LGUs who have their jurisdiction. The Bureau is under the Department of Agriculture as a marine resource seen to relate more to food security needs of the nation. Improvement, management, and conservation of country's fisheries. So, conservation of fisheries of the country, kanang ilang gina-regulate ang kanang mga kanang small net fishing, kanang mga gagmay kinga net, og kaning mga example kanang pagpanguha sa mga corals nga itluganan sa isda para kanang ilang ibaligya ang mga corals. Og ang kuan pod kining sa conservation sa kanang mga species sa fish, kanang ila pong gibibent ang kanang overfishing. For example kanang mga pag season na sa isda, kanang maragdagan to sila sa isa ka area, so nalay ginalimit ang kanang BIPAR nga pila ka tonelada nga isda ang pwede ikuhaon sa mga isda, kay para kato mga itlogay kanang ma-preserve bitaw kanang naapay kuan nga dili sila mahurot. Og sa kuan po sa BIPAR kaning sa kanang sa ilang development kaning mga aquaculture para ma-preserve ang kanang mga wildlife nga mga fish. For example kaning sa mga aquaculture kanang pag farming og mga bangus, mga shrimp og mga crabs para maka mass produce nga malisin ang mga pagkahurot sa mga wildlife nga mga isda nga kanang nasa mga dagat. And next is Environmental Management Bureau or EMB is the primary DNR unit deals with pertaining to environmental management, conservation, and protection control. So dini sa EMB is kanang ilang gina-regulate ang mga pollution sama sa air, water, o kaning mga uban pa nga pollution. For example sa kaning air nga pollution is responsible for addressing pollution various forms such as air, water, noise pollution, implementing regulatory measures.
So kaning mga waste management, for example kan sa mga company na ilang ginegilit ilang mga waste sa air, kanang mga smoke, kanang sa ilang pag-produce nga malisin ang kanang mga effect sa environment. Og sa water pod kanang silang water management kanang sa ilang mga waste management sa water kailangan kanang for example kaning mga kuan nga chemical nga mga company na dili mo padulong sa water ang ilang mga waste. Kini pod sa Environmental Management Bureau kaya nga kanang nay permits ang usa ka company og ilang gina-inspect kung kanang dili ba siya makadaot sa environment. Kay ang ilaging primary role sa Environmental Management Bureau is para mas panatong kanang palibot nga kanang limpyo ang hangin nga atong ginawa o kanang water nga atong ginagamit o kanang atong ginaliguan sa nga bisag nanay mga improvement sa isa ka area kanang industrial nga kuan nagyapoy pagkalimpyo sa atong palibot. O last kaning National Commission on Indigenous People, primary government responsible for formulation and implementation of policies, plans, and programs to recognize, protect, and promote the rights of the IPs. Not a quasi-judicial body, plays a crucial role as important role in the prevention of environmental harm and degradation, since most environmental critical endangered areas are within ancestral lands and ancestral domains owned by the IPs. So kaning mga ancestral domains is muning mga area nga gimanage og gipanag-iyahan sa mga IPs og kanang gitagaan bitaw sila kuan sa government nga kana nga area is sila lang ang maka pamahala kay diha nakakuha ilang mga traditions o kanang mga history bitaw nga sa ilang mga ninuno pa. So for formulation and implementation of policies, plans, and programs to recognize, protect, and promote the rights of the IPs is before nga naay buhaton nga improvement sa area, kailangan nga mo kuha pa og consent from the IPs, example kanang ilang mga tribal leader para makakuha og permit sa DNR for like kaning mga example nga kaning mga project is kaning pag construct og mga dams. Kanang mga dams is kanang for kanang mga electricity nga mga kuan og sa kaning mining pod kailangan po nga makuha og permit para maka-mining sa nga area nga naa sa ancestral land and ancestral domains nga gi kuan sa mga IPs. Og kaning kuan pod is ang logging kay sa area nga naay sa panagaan sa mga IPs is kanang mga kuan gina nga mga lago yung mga kahoy. So para malikayan ang kaning mga kuan mga illegal logging, kailangan nga before makuan sa DNR mangayo sa consent ang kaning isa ka company nga makuan sila maputol sila mga kahoy, consent from the IPs para inigdol nila sa DNR, tagaan sila permit para mukat o ining mga kahoy. So that's all, sir, mates. Good morning.